kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Marami sa mga sinaunang paniniwala ang nagsasabi na ang malalakas na ulan at bagyo ay parusa mula sa mga Diyos o masasamang espiritu. Kapag may mga tao o komunidad na lumabag sa mga tuntunin, nagkasala o hindi gumalang sa kalikasan at mga espiritu, ang galit ng mga ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng matinding bagyo at pagbaha. Sa ilang tribo, meron silang mga ritual upang payapain ang mga Diyos ng hangin at tubig para maiwasan ang kalamidad. Sa ilang folklore, may mga higante o dambuhalang nilalang na pinaniniwalaang nagdudulot ng ulan at bagyo. May mga bersyon din na ang galit o pag-iyak ng isang malaking diwata o engkanto ay nagiging sanhi ng matinding pag-ulan. Ang mga diwata at espiritu na naninirahan sa mga bundok, ilog at dagat ang nagkokontrol sa panahon. Kapag galit sila, nagkakaroon ng bagyo. Kapag masaya sila, maganda ang panahon. Kaya't mahalaga ang paggalang sa kalikasan para hindi magalit ang mga espiritu at maiwasan ang masamang panahon. Ang pagpuputol ng puno ng walang pahintulot o paglapastangan sa mga anyong tubig ay pinaniniwala ang nagdudulot ng galit ng kalikasan. Sa modernong panahon ay may mga tao pa rin na naniniwala nito, tulad ng pagsipol habang umuulan ay maaaring magpapalakas ng ulan o magdulot ng kidlat. Pagluluto ng adobo sinigang. Sa ilang lugar, may paniniwala na kung magluluto ka ng adobo or sinigang o iba pang maasim na ulam, sa gitna ng bagyo, magiging mas malakas ang ulan at hangin. Tandaan, ito ay isa lamang pamahiin o paniniwala ng sinaunang Pilipino o bahagi ng Philippine folklore at walang matibay na batayan.